Tulad ng pork barrel scam, sa mga questionableng NGO rin daw na konektado umano kay Janet Lim Napoles, napunta ang 700 milyong pisong pondo ng Malampaya noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaya sa susunod na pagdinig ng Senado, dapat na rin daw ipatawag si Napoles at iba pang sangkot sa Malampaya Fund Scam. Nakatutok si Ruth Caba. Klaro merong pagkakonsyaba yung mga opisyalis, yung mga dating opisyalis ng Department of Agrarian Reform at ng mga NGOs para mabulsa yung pera, no? It would be safe to say that they are closely linked to Janet Lim Napoles and that they are controlled by her. Unang hearing pa lang ng Blue Ribbon Committee sa umano'y Malampaya Fund Scam, lumabas na posibleng sa bulsa ng mga non-government organizations o NGO na konektado kay Janet Lim Napoles napunta ang 900 billion pesos na dapat sanay para sa mga magsasakang nasalanta ng mga bagyong Pepeng at Ondoy noong 2009. At base sa audit ng Commission on Audit, tila sadyang nilatag ang proyekto para ma-corner ang pondo ng 12 NGO na ito. Ang mga pinagbasehan daw kasing mga request letter ng mga mayor para humingi ng financial assistance sa Department of Agrarian Reform para sa mga nasalantang magsasaka, tinanggi naman ang karamihan sa 77 mayor na nagpadala umano nito. Mukhang wala pong proyekto. Kasi, yun nga, 67 of the mayors, sila na talaga yung nakasakop sa mga lugar na ito, denied their signatures. Wala po silang kaalaman na may nangyayaring assistance or proyekto supposedly benefiting farmer beneficiaries affected by Ondoy and Pepeng. At gaya noon sa pork barrel scam, hindi na raw mahanap ang 12 NGO na tumanggap mismo ng mga pondo. Lahat po ng 12 na ito ay linked po kay Mrs. Napoles. Karamihan po sa kanila, if not all, are unknown or cannot be located at their given addresses. At kung nahanap man po namin, ay hindi naman po opisina, kundi bahay, kantin, o kaya wala talagang nag-ooperate. Kaduda-duda rin daw ang timing ng paghiling ng pondo ng DAR at ang paglabas ng pondo ng Budget Department. October 19 to 21, 2009 ang petsa ng letter of request daw ng mga mayor. October 22, nasumite na agad sa DAR ang request for funding sa DBM. Kaya ayon sa COA, maliwanag na hindi na-verify ang mga letter request kung kailangan talaga ng mga ito ng tulong o hindi. At kahit wala pang garantiyang mabibigyan ng pondo, may Memorandum of Agreement na ang DAR sa 12 NGO pagdating ng November 10 hanggang 17. November 19 pa nang ilabas ng DBM ang Special Allotment Release Order o SARO. December 21, 2009, lumabas na ang Notice of Cash Allocation o pondo mula sa DBM. Pero nagre-release na raw pala ng pondo sa mga NGO ang DAR mula November 27 pa lang hanggang January 2010. Wala raw nahawakang pera ang mga LGU ayon sa COA. Ang mga nakalistang beneficiaries naman daw, hindi mga rehistradong botante at agrarian reform beneficiaries. Wala rin po ni isa doon sa mga nakalistang beneficiaryo na pinili namin for validation ang nag-confirm. Pinalabas na ng COA ang report na ito ilang buwan nang nakakaraan. Sa Enero raw baka ilabas na rin nila ang resulta ng audit nila sa pondo ng Malampaya na napunta sa Pag-asa, National Housing Authority at 2 attached agencies ng Department of Agriculture. Nakakita na raw sila ng red flags o mga kaduda-dudang transaksyon sa mga ahensyang ito bago pa umpisahan ang audit mismo. Hiningi ni Senator Nancy Binay ang audit highlight sa mga ahensya pero tumanggi ang COA chair dahil di pa raw sila tapos. I remember correctly, in another hearing, you already disclosed audit highlights. So, bakit hindi nyo pwedeng i-disclose ngayon sa Ako po yun? Ako po yun? Representative from COA. Are you referring to the Makati Car Park building, Madam? I don't think that those were audit findings. Those were red flags. No, they submitted preliminary findings and then they disclosed it during the hearing. Wala pa pong audit yun, ma'am. Audit, ano yun, initial evaluation. Yun po yung tinatawag naming red flags. Yun na nga, yung initial pa lang, it was already disclosed. Ito, I think, is one step further. Iba ho yun sa audit yun. It's Can I ask for a subpoena of the audit highlights of the other agencies? Kasi this was done in another hearing, so I don't understand why COA can't give it.
Sabi ni Gingo na pag-aaralan daw muna ng komite ang hiling ni Binay. Mungkahi ng ilang senador ipatawag sa susunod na hearing hindi lang ang mga opisyal ng DAR noong 2009 at 2010 sa pangunguna ni dating DAR Secretary Nasir Pangandaman. Ipapatawag din daw sina Ben Hurluy, Ruby Tuason at Janet Napoles na sinasabing sangkot sa scam. If we will have another hearing, for the consideration of the chairman, if she will be invited to shed more light, no? Probably she would have changed her attitude this time and would have reflected more while in detention. Sinabi na dati ni Pangandaman na haharapin niya ang mga paratang sa kanya. Tinanggi na rin ni Napoles sa may kinalaman siya sa Malampaya Fund Scam. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.